Yes guys! Mega love shoutout sa lahat ng EDSI fans. Ngayon, for today's video, meron tayong joke. Hindi nga nakaligtas si Kalinga Pido kay anonymous participant, and syempre, itinabi din niya si Kalinga Pido kay Bridget. O, diba? Anong kalokohan yan, anonymous participant? Sino ka ba? Si Federico ka ba? Or isa ka sa mga alipin or basher ng EDSI? Kung ano man ang punto mo, kung bakit mo to ginagawa, nangaasar ka sa mga EDSI fans, ay hindi na. Hindi na. Yung 101% ni Kalinga Pido, hindi na yon basta-basta matitibag. Oo. Kung nangaasar ka lang din sa mga EDSI fans, wag na lang dahil imbis na mainis nga kami dyan, ay wala na. Kumbaga, idadaan na lang namin yan sa tawa dahil wala naman ng wala nang saysay, 'di ba? Dahil ang mga EDSI fans, kung nakasubaybay talaga from 1 to part 83 ay hindi na magdududa pa. Well, siguro kung meron kang maaasar diyan, kung merong sasali diyan sa trip ni anonymous participant, siguro yung mga liquid, yung mga medyo hate si Kalinga Pido or si Viancy, mga ala Federico ang utak, ayun, yan, magsasama-sama kayo diyan, magi-enjoy kayo diyan. Pero kaming mga EDSI fans, this is considered as a big joke. Okay? Ay, nakakaloka. Oo na. Maganda naman na talaga, or maganda man talaga itong si Bridget, pero hindi ibig sabihin, porket maganda, bago, ay mahal na agad ni Kalinga Pido. Walang ganon. Yung samahan ng EDSI ay hindi na yon matitibag pa nang basta-basta. At kung nag-i-enjoy ka bilang basher ng EDSI at itatabi mo si Kalinga Pido sa kung sino man dyan, ito ngayon latest si Bridget, at kung pangaasar lang, wala nang maaasar dyan. Ang maaasar dyan, kulang sa pansin. Yes, ang mga asar dyan, kulang sa pansin guys, dahil kung tunay ka namang nagmamahal sa EDSI at naniniwala ka sa EDSI, tatawanan mo na lang ang mga ganyang issue. Ipopokus mo na lang yung atensyon mo kay Kalinga Pido at saka kay Viancy, dahil sigurado naman at nararamdaman mo naman na totoong mga tao sila at totoo talaga ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Yes na yes. Ay nako. Kaya naman, sa mga may plano dyan ng hindi maganda sa EDSI at balak nyong buwagin ang dalawa dahil mga mga walang hiya kayo, wag na. Dahil si Kalinga Pido ay may sariling desisyon, si Viancy may sariling desisyon. Kahit magtutuwad-tuwad kayo dyan at anong paninira nyo, yung dalawa ay alam nila kung ano, at silang dalawa mismo ang nakakakilala sa isa't isa, 'di ba? Kaya walang sino mang makakahadlang. Kung basher ka lang, ay naku, walang kwenta 'yan. Kung one-sided sponsor ka lang, one-sided fan, bahala ka sa buhay mo. Pero sigurado ako na ma-stress ka lang dahil araw-araw mo pa rin makikita si Kalinga Pido na walang ibang mahal kundi si Viancy. Pak! Diba? Saan ka naman makakahanap ng isang tao na nagpa-prank? Yes. Pero, sobrang nag-aalala siya kung anong magiging reaction ni Viancy, at kung sakali mang nahimatay si Viancy or umiyak, ay hindi daw niya mapipigilan yung sarili niya, kundi yakapin niya din. Ang haba ng hair. Ibang klase kapag meron kang vitamin E. Sakto ka sa alaga at syempre sa pagmamahal, hindi nagkulang si Kalinga Pido dyan. Kaya yung mga ganyang ginagawa, it's considered as a joke. 'Di ba? At hindi yan nakakatawa. Or somehow natatawa ako kasi ibig lang sabihin nito, kung sino ka man nasa likod ng anonymous participant na pangalan na yan, ay
halata na insecure ka pa din or like ano ka pa din, kumbaga ayun, inggit ka pa rin sa EDSI dahil kung panatag naman na yung loob mo, kung tanggap mo na ng EDSI is real, ay wala ka naman ng magagawa, hindi mo na itatabi si Kalingap Ido kung sino man dyan, diba? Dahil sa utak at sa puso mo ay wala na tayong magagawa dyan. Yung si Kalingap Ido wala nang ano, hindi na yan basta-basta maano ng kung sino-sino man dyan. Okay? So, good luck sa mga good luck sa tupak ni anonymous participant kung sino pa ang mabibiktima mo. Sino pa ba ang itatabi mo kay Bridget? Okay. Personally ako, hindi ako galit kay Bridget. Nanonood ako sa vlog na yan. Wala namang problema kay Bridget. May mga tao lang talaga na tuloy-tuloy ang inggit nila sa Kalingap or sa mismong EDSI or kung sino man ang love team dyan ni Kalingap Rab. Napilit nilang gagawa ng negatibong mga ganito ganyan para yung ibang mga fans ay mag-iisip, 'di ba? Pero kung normal naman at totoo ka naman na EDSI fans at nasubaybayan mo naman ang dalawa from 1 to or from the start until now, ay hindi ka na mababothered sa ganyang walang kwentang mga post ni anonymous participant. Kasi si anonymous participant talaga ay nabubuhay talaga siya sa mundo para mangasar, manginis at mambuwisit lang. Depende na lang sa'yo kung mabubuwisit ka o kung mabubuwisit ka, edi talo ka. Pero kung kaya mong ibalik sa kanya yung inis, edi panalo ka. Diba? Kasi ay nako, kahit siguro magpakasal yung dalawa, aamin yung dalawa, yung mga taong katulad ng utak nito ni anonymous participant, ay hindi pa rin yan totally matanggap na EDSI is real. EDSI is love, Kalingap Ido and Biancy is nagmamahalan talaga. 'Di ba? So, good luck kay anonymous participant and good luck sa mga bashers ng EDSI. Bahala na kayo. Be prepared. Maghanda kayo dahil marami pa kayong masasaksihan na pagmamahala ng dalawa. Kami, ay syempre support kami, papalakpak kami. Iwan ko na lang sa mga bashers dyan. Dahil mga bashers ay hindi ko alam kung anong pakay ng mga bashers na yan na hanggang ngayon ay bitter pa din, di ba? Wala naman ang yan. Dapat sa puntong ito tanggap na nila. 'Di ba? Tanggap na nila at ramdam mo na sana. Pero kung manhid ka at puro kabitira ng nasa puso mo, hanggang ngayon hindi mo ma-appreciate si Kalingap Ido. Hindi mo ma-appreciate na si Kalingap Ido ay totoo dahil bitter ka. Hindi mo makikita ang kagandahan ng hindi mo makikita lahat ng efforts ng isang tao kung sa una pa lang ay wala ka naman ng believe sa kanya or puro niga ang tumatak sa isip mo pagdating sa kanya, di ba? So, sa mga one-sided dyan, ay be strong. Lalo na sa mga bashers, be strong din kasi lalo na malapit na ang birthday, sigurado maraming mga pasabog yan. At uminom na lang kayo ng alaksan para matibay. So, ayun lamang guys. Ito, cancel nyo na yan sa utak na yan dahil ni 1% hindi yan nabuo sa aming mga isipan. Ay, si Kalingap Ido, si Bridget.